Sa mga kahugot natin kanina ay nakikinig na dun sa part 2 ng kwento ni Ben Ray sa ating isang channel, ngunit biglang natigil. Hindi ko naman inintindihan mga kahugot kung bakit biglang nakaproblema, no? Kaya minabuti natin na dito na lamang ilipat ang kwento ng kahugot nating si Ben Ray. Kaya dito nyo na pakinggan. Ayusin natin ang problema dun sa ating isang channel upang sa ganun ay may pagpatuloy ang pagbabasa ng marami pang part 2 ng mga kwento ng ating mga kahugot. Samantala, dito nyo muna pakinggan ang kwento, ang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Ben Ray. Dito sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, pagbati muna sa lahat ng mga taong in love with respect and dignity. Pangatlong try ko na ito sa pagsusulat ng update ang aking kwentong nabasa mo Kuya Bono noong March 20, 2022. 7 months later, buwan ng October, gustong gusto ko na ulit magsulat pero marami akong kinikonsidera. Maingay na ang pamilya ko noon. Lalo na ang mga tita ko, kapatid ni na mama at ako Kuya Bono, maging ang mga tita ko na kapatid ni Papa, na kapag tatakang ang mga dating magkakaaway noon ay nagkaisa. Nagkasundo bigla dahil iisa ang kaaway nila. Ilang beses ko na silang sinabihan na huwag na silang makialam sa amin ni Nina dahil kaya ko naman. Ako na ang bahala sa pamilyang binuo ko pero hindi ko sila maintindihan kung bakit mas galit o mas apektado pa sila kaysa sa akin. Marami silang sinasabi sa akin, masakit na nga ang tenga ko noon eh. At dumating pa ako sa puntong binantaan ko na sina mama at mga tita ko both sides ng parents ko na kung hindi pa sila titigil, ibablock ko silang lahat sa messenger ko. Nandito pa rin ako sa Maynila noon Kuya Bono. Pero kung natatandaan nyo sa part 1 ng kwento ko, dapat na sa UK na rin ako. Pati si Tyrell na anak namin ni Nina, kasi yun ang pangako niya noong 2022. Uuwi siya ng December 2022 at isasama niya na kami pagbalik niya ng UK. Buwan pa lang ng October, nagsulat na ako ng resignation ko at pinabasa ko pa nga kay Nina sa pamamagitan ng picture ng resignation ko na yon na sinend ko sa messenger. Ang sabi niya, huwag ka munang mag-resign kasi baka hindi ko pa kayo maisasama dito sa UK. Yun ang chat niya at ikinabigla ko yun dahil akala ko sure nang maisasama niya na kami. Kasi that time Kuya Bono ay okay na ang mga papers naming mag-ama. But apparently, nagbago na ang isip ni Nina, nagbago na siya. Ang bahay namin sa probinsya, Kuya Bono, ay nasa barangay ni na mama at maliit lang ang kanilang angkan. Dalawa lang ang kapatid ni mama, parehong babae na pareho na ring may sariling pamilya at pareho ding nagtipid sa anak. Kami ni Kuya ay dalawa lang na anak ni mama. Isa lang ang anak ni Tita Marie, si Ate Josel, at dalawa lang din ang anak ng panganay nilang kapatid na si Tita Vina, sila sina Ate Claire at Ate Imelda. Sa aming angkan sa side ni Mama, kami lang ni Kuya ang lalaking pamangkin while tatlo naman silang babae. Si Kuya ay kagaya ko ring after college lang ay lumayo na kaya't parang na-miss nila kami. While ang mga babae kasi, mga anak ni na Tita Maria at Tita Vina, naroon lang sila sa amin. Close-knit ang pamilya ko sa mother side Kuya Bono. Para kaming iisang pamilya kahit na magkakalayo ang mga bahay namin. Mula pagkabata ay nakasanayan ko na parang hindi lang si Mama ang ina ko kundi maging ang dalawang ate niya. Parang magkakapantay lang sila ng karapatang pakialaman ang buhay namin ni Kuya noon
Though in a good way dahil alam namin ni Kuya na mahal nila kami. Ang pamilya naman ni Papa ay nasa Lasam. Doon ay marami sila pero hindi sila masyadong magkaka-close. Siyam na magkakapatid sina Papa at siya ang pangatlo. Siya ay pinag-aral noon sa college sa Tuguegarao dahil wala daw siyang hilig sa bukid pero hindi naman siya nakatapos. Ilocano sila sa Lasam, Kuya Bono, while si Mama kasi na born and raised sa Tuguegarao ay isang ibanag at aware ako noon pa man na discriminated si Mama sa Lasam. Hindi lang dahil sa ibanag siya kundi dahil medyo may pagkasosyal kasi si Mama noon. Ang mga tita at tito ko kasi sa Lasam ay pamilya ng magsasaka. Noong una ay talagang mahirap lang sila pero dahil nakapag-aral ang mga anak ng mga tito at tita ko, mga pinsan ko, sila ay nagsipag-abroad din kaya umangat ang mga buhay nila. Grade 4 ako, grade 6 naman si Kuya noong napapadalas ang pagsama sa amin ni Papa sa Lasam dahil nilalakad niya ang parte niya sa mga bukid na iniwan ng mga magulang nila. Walang hilig sa bukid si Papa pero ang mana niyang bukid noon ay ibinibenta niya para maging pera at nang may pagpatuloy ang pagpapagawa sa aming bahay noon. Natatandaan ko pa na noong elementary pa lang ako ay hindi pa tapos ang bahay namin pero doon na kami nakatira. At nung mabenta nga ni Papa ang kapirasong bukid na naging parte niya sa pamana ay natapos ang ilang bahagi ng bahay namin pero hindi pa rin totally tapos. Si Papa noon ay staff sa opisina ng isang politiko na hindi ko nalang babanggitin. Manipis ang katawan ni Papa at maputi siya. Malayong malayo ang katawan niya sa mga katawan ng mga kapatid niyang farmer sa Lasam kaya naman naulinigan ko pa noon ang salita ng isang chismosa noon sa barangay nila. Mga anak ba ni Henry yung mga yan? Nagkaanak din pala kahit nababakla-bakla. Alam kong hindi bakla ang Papa namin pero ganon ang tingin sa kanya sa Lasam dahil nga hindi siya brusko at ayaw ding magsaka. Si Tito Usbal na panganay ng kapatid nila Papa ang parang boss sa angkan nila dahil that time ay wala na sina lolo at lola. Actually, hindi na namin sila naabutan, Kuya Bono. Si Tito Usbal ang kinatatakutan ng mga pinsan ko noon doon. Pero ako'y gusto ko siya kasi parang pareho kami ng trip. Gusto ni Tito Usbal noon na igaya kami ni Kuya sa mga pinsan namin doon na sanay sa bukid, sanay sa arawan. Maputi kasi kami ni Kuya while ang mga pinsan namin doon ay maiitim kasi nga lagi silang nasa arawan o ilalim ng araw. Hindi sila takot sa araw. Lalabas sila ng bahay, maglalaro kahit natirik ang araw. While kami sa Tuguegarao, binabawalan kaming lumabas na walang payong. Sabi ko nga, may pagkasosyal sina Mama at mga kapatid niya kahit hindi naman sila mayaman. Maingat silang mag-alaga sa kanilang mga anak. So nung elementary pa lang kami ni Kuya, isinama kami ni Papa sa Lasam at noon ay nagpapatanim ng palay si Tito Usbal. Ang mga pinsan namin noon tumutulong sa bukid. Naghahatid ng mga punla sa mga nagtatanim. Kami naman ni Kuya ay nakalilim sa harap ng tindahan ng isang tita namin. Sa kabilang kalsada ang bukid ni Tito Usbal. Kaya napapanood namin ang mga ginagawa nila sa bukid. Sinigawan kami ni Tito Usbal. At sinabi niyang lumusong din kami sa bukid. Ako naman kay bilis kong humakbang dahil gusto ko rin talagang ilubog ang mga paa ko sa putikan gaya ng mga pinsan ko. Pero hinila ako ni Kuya at sinabi niyang magagalit si Mama. Kaya lang wala pa rin nagawa si Kuya dahil nilapitan kami ni Tito Usbal at sinabing para daw kaming mga bakla. Napilitan si Kuya na lumusong sa bukid noon pero ako'y tuwang-tuwa naman. Ginaya ko pa nga ang mga matatanda noon na nagtatanim. Kapag kasi pinapanood mo sila ay parang andali pero kapag ikaw na ang nagtanim ay hindi pala ganun kasimple.
Pati paliligo sa ilog Kuya Bono ay si Tito Osvalde ang pasimuno noon sa amin. Muntikan pa nga akong malunod noon dahil habang nasa tubig ako ay sinakyan ako ng isang pinsan kong lalaki. Nakainom ako ng tubig ilog kaya't nahirapan akong huminga. Buti na lang at tinulungan ako ni Kuya. Umiiyak ako noon at nalaman niyo ni Tito Osval, ako pa ang pinagalitan. Iyakin daw ako, bakla daw ba ako? Sumama din ako sa isang pinsan ko noon na sumakay sa baka. Nahulog ako noon at parang nabalian ang braso ko pero hindi ko sinabi kay Papa. Ininda ko yan ng 1 linggo pero gumaling naman ng kusa. Tapos bigla na lang ay hindi na kami sinasama ni Papa kapag pupunta siya ng Lasam. Yun pala, binawalan na siya ni Mama na isama kami dahil tuwing manggagaling daw kami ng Lasam ay umiitim kami. So yung style ni Mama ay hindi pasok sa judgment na mga kamag-anak ni Papa sa Lasam kaya hindi siya gusto doon. Tapos si Papa nga na ayaw din sa baryo, ayaw magsaka ay hinusgahan din doon. Pero nung kasal namin ni Nina, lahat ng tito at tita ko na taga Lasam ay dumating at may mga dala silang mga baboy at manok. Mga panggatong na kahoy na nakasakay sa elf ni Tito Osval. Ang ilan pa mga tita ko at mga anak at apo nila ay nagsiksikan naman sa isang jeep na pagmamayari ng isang tito ko. Hindi lang nila nasaksihan ang pag-iisang dibdib namin ni Nina kundi tumulong sila sa lahat ng paghahanda, pagluluto at pagsaserve sa reception na ginanap sa compound ng pamilya ni Nina. Mga tito ko at mga kaibigan nilang magagaling magluto sa Lasam ang nagluto ng mga ulam. Malalaking talyasi at malalaking sandok na dala nila ang ginamit. Nakita ko noon si Tito Osval nakaharap sa inuman si Lolo Turing, ang lolo ni Nina, kasama din ang papa ni Nina at iba pang tito nito. Samantala ang mga babaeng kapatid naman ni Papa ay kasama ang mga tita ni Nina sa paghahanda ng mga iluluto ng mga tito ko at mga kaibigan nilang cook ng handaan. Parang okay naman sila dahil nagtatawanan pa habang nagbabalat ng mga sibuyas at iba pang gulay. Parang close sila. Pero noong magkaproblema na ang relasyon naming mag-asawa, ang mga tita namin ay nag-away-away na sa social media. Lahat ng tita ni Nina versus mga tita ko both sides ng magulang ko, mga kapatid ni Papa at mga kapatid ni Mama. Nagulat na lang ako nung mabasa ko ang mga parinigan nila at ang una kong chinat ay si Tita Marie na siyang matapang at walang preno sa pagpo-post laban sa pamilya ni Nina. Ang chat ko noon kay Tita Marie, "Tita, pakadelete mo nga yung post mo. Huwag kayong ganyan, huwag kayong makikialam. Lalo lang lalala ang sitwasyon eh." Pero ang reply ni Tita, "Pinagtatanggol lang namin ang mama mo. At ikaw, Ben, huwag kang insensitive. Madalas umiyak ang mama mo dahil sa mga parunggit nila. Buti pa ang Kuya Ariel mo concerned sa mama mo. Ikaw, wala ka talagang pakialam sa feelings ng ina mo. Kung ayaw mong magbasa ng mga post ko, edi huwag kang magbasa." Ang sigalot ng mga tita namin ay nag-ugat lang sa isang post ni Nina na litrato ng isang bag na ewan ko kung mamahalin talaga. Mahilig talaga si Nina sa mga bags at sapatos, Kuya Bono, at minsan nga nag-post siya. Nag-comment daw si Mama sa post na yon na picture ng isang bag na sa kanya na lang yung bag. Pasalubong na lang daw niya dahil noon nga ipauwi si Nina mula UK ng December 2022. Nag-comment naman ang isang tita ni Nina at ang sabi, "Ay, sa akin yan. Matagal lang nakapangako si Nina sa akin ng bag." Nag-comment si Nina at sinabi niyang kay Mama na lang yung bag. Nainis ang tita ni Nina at ang comment nito ay,
Napaka-unfair mo naman. Nakalimutan mo na yata na ako ang nag-alaga sa'yo nang maliit ka pa. Sumausaw na rin si Tita Marico. Sinagot niya ang comment na yun ng tita ni Nina at ang sabi, bakit naman nangungonsensya ka pa? Sinusumbat mo yung ginawa mo nung bata siya? Bakit hindi rin ba ni Nina na alagaan mo siya noon? Ngayon sinusumbat mo pa? At doon na nagsimula ang bangayan nila sa social media. Hanggang sa sumali na ang ibang tita ni Nina. Nabanggit pa nila yung kasal namin noon. Namimintas sila. Hindi raw masarap ang luto ng mga tito ko na taga-Lasam. Mga dugyot pa raw sila kaya hindi naubos ang pagkain. Meron para mga kumain na nagka-LBM. Tinag naman ni Tita Marie ang post na yon sa mga tita ko sa Lasam kaya lalo pang lumala ang away nila sa Facebook. At dati Kuya Bono ay hindi magkakasundo ang mga tita ko sa mother's side at tita ko sa father's side pero that time, nagsanib puwersa sila para kalabanin ang malaking angkan ni Nina. Then may isang post ang isang tita ni Nina na siya talagang sumira sa amin. Ang sabi niya, yung pamangkin yung pinakasalan ni Nina, walang kwenta kumpara kay Teddy. Kaya nga masaya na ang buhay ni Nina sa UK at napipilitan na lang siyang umuwi ngayong December. Na-screenshot ni Tita V na ang post na yun ng tita ni Nina. Sinend sa akin. Kasi that time ay hindi ko talaga pinapansin kapag may notification sa Facebook ko na galing sa mga tita ko at mga tita ni Nina. Boring ang trabaho ko dito Kuya Bono at araw-araw yun. Pare-pareho lang ang ginagawa ko each and every single day. Sa katunayan ay parang kaya kong tapusin ang trabaho ko kahit nakapikit ako. At dahil dito ay babad talaga ako sa cellphone. Maliban sa pakikinig sa mga kwento sa mga channel mo Kuya Bono na siyang pinaka mabisang paraan ko para makapagtrabaho nang hindi na babagot ay nagpe-Facebook ako. Pero that time na nag-aaway-aaway ang mga tita namin ni Nina, parang gusto kong i-deactivate ang Facebook ko at bahala na silang mag-away-away. Sinabihan ko si Nina noon na pagsabihan niya mga tita niya pero ang sagot niya sa akin, bakit? Pinagsabihan mo na ba ang mga tita mo? Sila ang walang pakundangan sa mga post nila. Kaya nga pinagbablock mo na sila Napaka-toxic nila. Nawawala na ako ng peace of mind dahil sa mga chat nila sa akin. Chinat ko noon si Tita Magdalena, bunsong kapatid ni Papa na taga-Lasam. Teacher siya sa elementary Kuya Bono kaya inakala ko na magiging madiploma siya o mapayapa ang pag-uusap namin. Ang sabi ko, Ma'am Magda, pasensya na kung blinak pala kayo ni Nina. Pwede ba kasi tigilan nyo na ang pakikipag-away sa mga tita niya? Kaso ang sagot ni Tita Magda sa akin ay, blinak niya ako Ben dahil question ko yung isang picture niya na nakita sa background yung ex niya. Nagulat ako sa reply na yun ni Tita Magda. Sinong ex niya? Tanong ko. Si Teddy. Tita, walang picture na ganon si Nina. At saka paano sila magkakasama sa isang picture ang layo ng Aberdeen sa London? Sa halip na reply na ko ni Tita Magda ay nag-send siya ng isang picture na kinuha niya mula sa Facebook ni Nina. Parang nasa isang event si Nina sa picture na yon. Maraming tao sa background pero tiningnan ko isa-isa ang mga mukha ng mga tao sa background pero hindi ko nakita si Teddy. Ma'am Magda, wala si Teddy dyan sa picture na yan. Chat ko sa kanya. Kilala ni Tita Magda si Teddy dahil schoolmate sila sa St. Paul Tugigraw noon. Bunso kasi si Tita Magda kaya konti lang ang agwat ng edad nila ni Teddy na ex nga noon ni Nina. Muling nag-send ng picture si Tita Magda. Same picture pero blinow up niya at binilugan niya ang dalawang parte ng picture na yon. Una ay ang kamay ng isang lalaki na kalahati lang ang katawan ng nakunan. Naka-polo shirt ng light green at ang kamay na yon ay may suot na relo na siyang binilugan ni Tita Magda.
Yung isang nabilugan naman niya ay ang sunglass ng babaeng puti kung saan makikita ang reflection ng lalaki nakasuot ng light green na polo. Then nagchat si Tita Magda ng ganito. Si Teddy yan. Tingnan mo yung relo niya. Oris Aquis yan. Mamahalin yan at si Teddy lang ang kilala kong may expensive watch na ganyan. Tingnan mo din yung sunglass ng babaeng puti. I-zoom in mo para makita mo ang mukha ni Teddy. Sinunod ko siya, Kuya Bono. Zoom in ko nga pero malabo. Pixelated kaya lang parang si Teddy ngayon. Sinend ko kay Nina ang picture na yon na binilugan ni Tita Magda. Madalang araw dito sa Pilipinas noong mag-video call siya sa akin at ganito kaagad ang bungad niya. Sa pinagdududahan mo na rin ako, Ben Ray? Kapareho na ng utak mo ang utak ng mga tita mong walang pinag-aralan? Nagulat ako sa salitang yun ni Nina. Kinusot ko pa ang mukha ko noon dahil hindi ako makapaniwalang nasabi niya yon. Kilala ko si Nina bilang pinaka-broad-minded at pinaka-considerate na babaeng nakilala ko. Mahal, si Tita Magda ang nag-send ng picture na yan. Teacher yon kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala siyang pinag-aralan. Anong paki kung teacher siya? Teacher lang naman siya sa elementary, sa liblib na baryo pa. Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka na magsalita? Ben Ray, punong-puno na ako sa mga kamag-anak mong walang utak. At pati ikaw, pinagdududahan mo na ako. Mahal, kinaklaro ko lang kung si Teddy talaga yung nasa picture. At kung hindi siya, edi sasabihin ko sa kanila na hindi si Teddy yan. At kung si Teddy man yan, ano namang masama kung nagkita kayo sa event na yan? Nakita kong lalong tumapang ang mukha ni Nina bago siya nagsalita. At ang sabi niya, sige Ben Ray, aaminin ko na. Si Teddy nga yan at hindi lang kami basta nagkita dyan kundi sinadya talaga namin magkita. Nag-date kami at hindi na ako maglilihim sa'yo. May nangyari sa amin ni Teddy. Ngayon, i-broadcast mo yan sa mga kamag-anak mong chismosa at wala akong pakialam kung laitin niyo ako. At ikaw, Ben Ray, kung gusto mong mag-asawa ng iba, bahala ka. Wala na akong pakialam sa inyo. Gusto ko pang isipin nun, Kuya Bono, na hindi si Nina ang kausap ko o sana panaginip lang yun, pero totoong-totoo. Ang nasabi ko na lang ay, bakit nagawa mo yun, mahal? Kasal tayo. Bakit ko nagawa? Siguro natigang ako. Nasabik. At mas malapit si Teddy kaysa sa'yo. Hihingi man ako ng tawad sa'yo, Ben Ray. Hindi na rin naman na mababago. Itago ko man to, hahantingin pa rin ako ng konsensya ko, kaya aamin na lang ako. Oo, sinadya ko yun. Ginusto ko. Pero handa ako sa anumang balik nun sa akin. Pag chismisan man ako ng mga kamag-anak mo, handa ako, Ben Ray, at wala na akong pakialam. Hindi naman ako blinak ni Nina pagkatapos nun at ako nagpalamig muna ng ilang araw habang dinadigest ko ang nangyari, ang mga sinabi niya. Madalas ko pa rin tingnan ang profile niya at pangalawang araw mula nung umamin siya, napansin kong nagbago ang relationship status niya from married to complicated.
Naglagay din siya ng bio na, "I'm just human, I commit mistakes." Oo, may galit ako kay Nina noon kaya kinailangan kong magpalamig bago siya kausapin dahil alam kong kapag nag-usap kami na may puot ako sa kanya ay baka sa hiwalayan na mauuwi ang lahat. Siyam na araw na, Kuya Bono, nang pag-iwas ko muna kay Nina noong sumabog ang balitang patay na si Lolo Turing, ang lolo niya. Kasagsagan pa ng away ng mga tita namin noon at hindi pa kami nagkakaayos ni Nina, pero hindi ako nag-atubiling umuwi sa probinsya namin upang naroon ako sa unang gabi ng lamay ni Lolo Turing. Sa totoo lang, malapit ang loob ko sa kanya dahil sa kanyang speech noong magbotohan sa pagitan namin ni Teddy ay sinabi ni Lolo Turing na ako ang binoto niya dahil marami kaming pagkakapareho. Wala namang naging problema sa lamay. Wala akong pangit na pagtrato o ugaling nakita na hindi maganda mula sa pamilya ni Nina. Pero wala ding kabaitan o espesyal na pagtrato at hindi ko naman talaga hinanap ang special treatment dahil lamay yun. Ang hindi ko lang talaga naramdaman ay yung pagturing sana ng isang pamilya. 3 gabing sunod-sunod na naroon ako. Pangalawang gabi ay nagpilit sumama sina Mama at Papa pero hindi kami nagtagal dahil masama talaga ang titig ng mga tita ni Nina kay Mama. Si Nina ay hindi nakauwi. Pangatlong gabi ay nagtagal ako dahil kinabukasan ay babalik na ako dito sa Maynila. Pasado 12:00 siguro nung ako'y mag-isang nakaupo lang sa labas, malapit sa mga nagsusugal ay may magandang babaeng lumapit sa akin. Ang babaeng yon ay nakita ko noong nakaraang gabi na nagsusugal at nung pangatlong gabi naman ay naninigarilyo siya nung lumapit siya sa akin. "Kumusta?" Bati niya sabay upo sa monoblock na upuan sa tabi ko. "Okay naman." Nakangiting sagot ko. "Hindi mo ako kilala, no? Pero kilala kita. Pamangkin nga pala ako ni Ma'am Chari." Pakilala niya. Si Ma'am Chari ay teacher sa elementary sa barangay ni Nina at malapit siyang kaibigan ni Lolo Turing. Si Ma'am Chari ang tagasulat ng score noong magbotohan ng angkan ni Nina kung sino sa amin ni Teddy ang pakakasalan ni Nina. At nung madaling araw na yun, Kuya Bono, habang kausap ko si Stephanie, ang pamangkin ni Ma'am Chari ay may nalaman ako. "Talagang mahalaga sa'yo si Lolo Turing, no?" Sambit ni Steph. "Oo, malapit kami, kaya nakakalungkot." Alam mo, Ben Ray, updated ako sa away ng mga pamilya nyo eh. Nakafollow ako sa Facebook ng mga involved sa away nyo. Away nila. Pagtatama ko pero bahagya akong nangilag kay Steph nang malaman kong chismosa pala siya dahil sinusubaybayan pa niya ang away ng mga tita ko. Muli siyang nagsalita. "Medyo nakainom ako, Ben Ray, pero itong sasabihin ko sa'yo, matatandaan ko pa rin bukas. Sekreto ito na shinare lang sa akin ni Tita Chari." Steph, sa tingin ko hindi mo dapat sabihin sa akin yan kung sekreto pala." "Hindi, ikaw ang involved dito eh." Sagot niya at noon ay na-curious ako. "Okay, sige, ano yan?" "Alam mo bang nung magbotohan between you and Teddy ay isa lang talaga ang bumoto sa'yo? Si Lolo Turing lang." Natigilan ako sa narinig ko kay Steph. Ang alam ko kasi ay 5 ang bumoto sa akin at isa doon si Lolo Turing. Pinakausapan lang ni Lolo Turing sila Tita Chari noon at mga kasama niya na gawing 5 ang boto sa'yo, sakaling siya lang ang buboto talaga para daw hindi ka ma-devastate. Sinabi ni Ma'am Chari yan sa'yo? "Yes." "At totoo daw na si Lolo Turing lang ang bumoto sa'yo? Lahat ng mga yan, si Teddy ang gusto nila." At tatapangan ko na, Ben Ray, nakiusap din si Nina sa mga hindi niya gaanong ka-close na kapag-anak nila na iboto nila si Teddy dahil ang totoo, si Teddy ang gusto niyang mapangasawa at hindi ikaw. Sa tingin ko, Steph, lasing ka lang talaga.
Nakainom lang ako, Ben Ray, pero takot ako sa multo. Takot ako kay Lolo Turing, kaya lahat ng sinasabi ko, totoo. At kaya ako ito sinasabi sa iyo dahil gusto kong magising ka sa katotohanan, Ben Ray, na si Nina napilitan lang napakasalan ka dahil ni-reject siya ni Teddy noong malaman niyang naunahan mo siya sa pagkababae ni Nina. Mapride ang kumag na yun eh. At alam mo bang kaya ako ganito ay dahil sa kanya? Sino? Si Teddy? Oo. Minahal ko yun. Binigay ko lahat pero iniwan lang akong parang tanga. Teka lang, Steph. Sinong nauna sa inyo ni Nina? Ako. Kasi that time ay nagpapakipot pa si Nina kay Teddy. Binalingan na ako ni Teddy. Kami nung mag-abroad siya at wala. Pinabayaan na lang niya ako. Nawalan na kami ng communication nung nasa UK siya at nung bumalik siya after ilang taon, kay Nina na siya dumiretso. Ibig mo sabihin, ka-age mo lang si Nina? Matanda pa kasi Nina sa akin ng 6 months eh. Mukha lang akong matanda dahil eto, bisyo, kulang sa tulog lagi. Ang tagal na kung tutuusin, Ben Ray, pero ang sakit-sakit pa rin. Nakita ko ang pagtulo ng masaganang luha mula sa mga mata ni Steph bago siya yumuko at pinunas yun. Then muling tumingin sa akin at ngumiti. Okay lang namang umiyak dito, di ba? Lamay naman. Sabi niya. Steph, friends ba tayo sa Facebook? Hindi pa. Kasi hindi mo pa kino-confirm yung friend request ko. Last year pa yon. Kailangan ko na kasing umuwi dahil luluwas pa ako mamaya. Okay. Magpaalam ka kay Lolo Turing. Siya lang ang may gusto sa'yo dito sa compound na to. Tumanaw nga ulit ako sa mga labi ni Lolo Turing at tahimik na nagpaalam sa kanya. Pinigilan ko ang mapaluhan nung magpasalamat ako sa kanya, Kuya Bono. Noong humakbang ako palabas ng bahay nila ay iginala ko ang paningin ko sa paligid dahil sa isip ko noon ay iyon na ang huling pagkakataong makatuntong ako sa compound na yon. Dahil makikipaghiwalay na ako kay Nina, yun ang desisyon ko noon. Kaya lang nagbago rin ang isip ko nung December na at pauwi na si Nina. Mahigit 1 buwan ko siyang hindi nakausap kahit sa chat man lang, pero December 16 ay chinat ko siya. Mag-usap tayo pag uwi mo. Okay. Yun lang ang sagot niya. Alam niya ang apartment ko dito sa Maynila, Kuya Bono, pero dumating siya ay sinundo siya ng pamilya niya sa airport at diretso sila ng probinsya. Chinat niya ako actually bago siya mag-flight galing ng UK. Chinat ko rin siya 3 days after niyang dumating at noon ako umuwi para magkausap kami. Sa bahay nila, naroon ang magulang at mga kapatid niya nung dumating ako, pero nakatingin lang sila sa akin at hindi sila sumagot sa pagbati ko ng magandang gabi. Nabastusan ako noon pero nagbago ang isip ko, Kuya Bono. Lalong gumanda si Nina at asawa ko siya. Hindi ako papayag na maghiwalay kami kahit pa makarating kami sa husgado. Mas gugustuhin ko pang makulong na lang siya kaysa makabalik siya ng UK at ipagpatuloy ang kanyang pangangalon niya kay Teddy. Hindi ako nagpatumpik-tumpik, Kuya Bono. Ang sabi ko, hindi na kita papayagang bumalik ng UK, Nina. Nagulat siya. Papa niya ang nagsalita. Paano mo siya mapipigilan? At bakit mo siya pipigilan? Dahil nakikipagkita po siya kay Teddy doon. Sagot ko sa papa ni Nina. Ano? Paano mo sabi yan? Tanong ulit ng papa ni Nina. Siya po ang tanungin niyo. Umamin siya sa akin. Nagkita sila ni Teddy at may nangyari pa sa kanila.
Ano? Wala akong sinasabing ganyan sa'yo, Ben Ray. At bakit naman ako makikipagkita kay Teddy? Bakit ako papayag na may mangyari sa amin? May asawa at anak ako. Anong tingin mo sa akin, Ben Ray? Masamang babae? Magsasalita pa sana ako, Kuya Bono, pero naramdaman kong walang patutunguhan ang usapan na yon. Bakit biglang gumanon si Nina? Isa pa, nasa bahay nila ako. Ang sabi ko na lang, pwede ba tayo mag-usap na tayo lang, Nina? Pagkasabi ko na ay lumabas ako diretso sa isang kubo sa gilid ng bahay nila. Pero noon, Kuya Bono, ay inopen ko ang recorder ng cellphone ko, tsaka ko ito pinatong ng padapa sa kawayan na mesa. Maya-maya pa, Kuya Bono, ay dumating na siya at kaagad siyang nagsalita. Mahal, ano ba yung sinasabi mo? Ni hindi pumasok sa isip ko ang makipagkita kay Teddy at isa pa, napakalayo ng London. Ano bang nangyayari sa'yo? Tinitigan ko siya, Kuya Bono. Talagang parang iba na si Nina. Parang ibang tao na ang kaharap ko. Sana na-record ko noon yung video call namin nung umamin siya. Kaya lang ay hindi ko talaga naisip gawin yon. Nina, ano bang gusto mong mangyari? Gusto kong umuwi tayo sa inyo para magkasama-sama tayo ni na Tyrell. Yun ang gusto ko. Yun nga ang dahilan kung bakit ako umuwi. Para makasama ko kayo. Saglit ako nanimbang noon, Kuya Bono. At nung magsalita ako, sige, halika na. Miss na miss ka na ng anak mo. Sa bahay, Kuya Bono, ay humingi ng tawad si Nina kay Mama at sa dalawang tita ko. Yung bag na pinost niya sa Facebook noon, ibinigay niya kay Mama. Sila Mama naman kasi ay hindi talaga sila mapagtanim ng sama ng loob. Marunong sila magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Kinagabihan ay magkatabi kami ni Nina sa kama ko at nagtalik kami. Dama ka din yung init ng pag-ibig ni Nina, pero pagkatapos nun ay nag-usap kami at pinilit ko siyang magsabi ng totoo. Nagtapat siya, Kuya Bono, at ang sabi niya, nadala lang ako ng galit at inis noon dahil sa away namin ng mga tita mo. Isa pa, parang nasanay na ako na wala ka. Kaya naglakas loob akong gumawa ng kwento na nagkita kami ni Teddy at may nangyari sa amin para ayawan mo na ako. Pero ang totoo, hindi kami nagkita at lalong walang nangyari sa amin. Narealize ko na hindi ko kayang masira ang pamilya natin at ayokong maging produkto ng broken family si Tyrell. Patawarin mo ako, mahal. Magulo lang ang isip ko noon. So sinasabi mo na hindi si Teddy yung nasa picture? Hindi siya. At kung siya man yun, hindi kami nagkita. Hindi ko siya napansin sa event at imposible talaga maging siya yun dahil ang layo ng London. Hindi ko gusto, Kuya Bono, yung pakiramdam na parang nililin lang ako. Kaya't ang nasabi ko pa ay, sige, galingan mo magsinungaling. Dapat yung kahit kailan hindi ka mabubuko. Dahil kapag nabuko kita, masisira tayo. Nagsinungaling ako minsan, Ben Ray, pero inamin ko naman na. At minsan lang yun. Napabuntong hininga na lang ako, Kuya Bono, pero may pag-aalinlangan pa rin ako noon. Hinagkan ako ni Nina at ang sabi niya, mahal, pwede ba? Burahin mo sa isipan mo yung tungkol doon. 2 buwan lang ang bakasyon ko. Pwede bang maging masaya na lang tayo? And yes, Kuya Bono, binura ko sa isipan ko yung pagdududa dahil yun naman talaga ang gusto ko. Ang maging okay kami ni Nina, pero hindi nasunod yung gusto ko na huwag na siyang bumalik ng UK. Marami siyang dahilan. Una na doon yung wala pa kami sariling bahay. Pangalawa yung future ng anak namin at pangatlo, muli siyang nangako na sisikapin niyang makuha niya kaming mag-ama sa UK. Noong araw na bumalik na siya ng United Kingdom, ay nagstay siya dito sa apartment ko at sinulit namin ang
Napakaiksing panahon para makasama ang isa't isa. Pero yun na pala, Kuya Bono, ang huli naming pagsasama. Noong tansyado ko nang nakarating na si Nina ng UK, nag-chat na ako sa kanya. Online siya pero hindi nag-reply. Kinaumagahan paggising ko, Kuya Bono, nabasa ko ang message niya na ganito. Hi Ben Ray. Let me start by saying na, alam mo bang mana ka sa mga tita mong bobo? Akala mo ba hindi ko naisip ang balak mo nung dumating ako? Nag-record ka pa sa cellphone mo? Para ano? Para may magamit kang ebidensya sa korte kapag dinimanda mo ako ng, anong tawag mo doon? Pangangalunya? Well, bahala ka kung anong gusto mong isipin. Mahal ko si Teddy at hindi na kami uuwi dyan kahit kailan. Dito na kami magpapakasaya habang buhay. Nabigla ako, Kuya Bono. Alam mo yung parang lumobo yung ulo ko at lumaki yung mga mata ko sa nabasa ko. Nasambit ko ang pangalan ni Jesus at hiniling kong patatagin niya ako at liwanagan niyang isip ko. Huminga ako ng malalim, inhale, exhale ng 3 beses. Then muli kong binasa ang message ni Nina. Pero hindi ako nag-type ng kahit anong salita o letra. Pinindot ko lang ang like. Pagkatapos nun ay natawa ako na parang baliw. Nagluto ako ng breakfast ko habang nagpapatugtog ng mga Beatles music. Pagkatapos kong kumain ay tinawagan ko si Tyrell. Nakabihis na raw siya at papasok na ng school. Do you love me, Nak? Tanong ko. Of course, Dad. Why you ask? Because I love you and you're all I have. Then pinilit ko nang maging okay, Kuya Bono, kasi sa totoo lang, okay naman talaga ako. Lalo na sa idea na nasa akin ang anak namin ni Nina at gagawin ko ang lahat para hindi siya magalit sa akin. While si Nina, hindi ko alam kung paano siya mapapatawad ng anak niya. June 2023, nagsimula kaming mag-chat ni Steph. And inaamin ko, Kuya Bono, na natukso ako, na demonyo ako kaya ko siya pinuluwas at dito sa aking apartment ay nagsama kami ng 5 araw. Nagsama kami na parang kami, kahit wala namang kami, wala kaming relasyon. After 5 days ay umuwi na siya ng Cagayan dahil tinawagan na siya ng in-applyan niyang trabaho. Then, hindi na kami nag-chat o nag-text nung mga sumunod na araw until bigla ko siyang na-miss kaya chinat ko siya. Hi Steph, miss kita. Ganun lang ang chat ko. Wow, after 10 days tsaka ka lang nag-chat? Reply niya. Bakit naghihintay ka ba ng chat ko? Parang ganun. Steph, do you like me? Hindi ko sure eh. Bakit ikaw, gusto mo ba ako? Miss nga kita, di ba? Kasi nga 10 days na. Pero Ben Ray, ganun lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Pang-alis kati lang? Steph, kailangan ko ng katuwang sa buhay pero kasal ako kay Nina. So, anong maipapangako ko sa'yo? Wala, Ben Ray. Ayokong mangako ka ng kahit ano. Allergic na ako sa mga pangako. Pero kung nasa puso mo pa si Nina, well, hayaan mo muna akong mag-isa. Mag-chat ka na lang sa akin kung may space na ako dyan sa puso mo.
Dahil natanggap mo na hindi na babalik sa'yo si Nina. Natanggap ko na, Steph. Okay. Pero hindi mo pa ako mahal, di ba? At saka, baka may makilala ka pang iba dyan. Bakit pa ako maghanap ng iba? Nandyan ka na nga. Ben Ray, 10 days bago mo ako naalalang i-chat. Anong ibig sabihin nun? Kung talagang may concern ka sa akin, sana kahit nung nasa bus pa lang ako pauwi ng probinsya galing dyan, sinachat mo ako. Pero hindi mo ginawa at naiintindihan ko yun, Ben Ray, because you don't care. At hindi ko rin ipagsisiksikan ang sarili ko sa'yo. Baka may iba din dyan para sa akin at ikaw, may iba pa rin dyan na mas higit pa kay Nina. So good luck na lang. Galit ka ba niyan? Reply ko sa mahabang message niya. Actually hindi, Ben Ray. Hindi ako galit. Pero magagalit ako kapag inobliga mo yung sarili mo na i-chat ako lagi mula ngayon. Dahil lang sa alam mong naghihintay ako ng chat mo. Huwag mo na rin akong tawagan kapag kailangan mo ng mainit na katawan. Marami dyan sa Maynila. Mag-ingat ka lang. For now, magiging busy muna ako sa buhay ko. At alam mo gusto kitang pasalamatan, Ben Ray. Bakit? Para saan? Kasi namulat ang mga mata ko sa katotohanan na hindi naman pala ako ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Hindi lang ako ang naging biktima. Ikaw din pala. Kaya nga dapat maging tayo, Steph, diba? Kasi pareho tayo ng kapalaran. Mali, Ben Ray. Magmumukha tayong kawawa lalo. Magmumukha tayong desperada kapag tayo ang nagsama. Isang biktima ni Teddy at isang biktima ni Nina. Sila nagsasaya at tayo nagdamayan na lang, ganon. Pangit tingnan, Ben Ray. Humanap ka ng masigit kay Nina para hindi kanya pagtawanan. Sa ngayon, Kuya Bono, ay friends kami ni Steph sa Facebook pero hindi na ulit kami nagkita o nagsama mula noong August 2023. Wala na rin kami communication ni Nina mula nang i-block niya ako February last year. Siguro nga masaya na sila ni Teddy pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Ikaw ba, kahugot? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Nina or ni Teddy, totoo bang magiging maligaya ka? With God knowing what you did? Ako hindi ko pa sasabing maligaya ako kasi wala naman akong love life pero at least wala akong inagrabyadong tao at alam ng Diyos yan. 36 pa lang naman ako at alam kong may darating pa para sa akin. Hintay-hintay lang. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, at maraming salamat sa muli mong pagtsatsaga sa pagbabasa ng aking kwento. Gumagalang, Ben Ray. Kahugot na, Ben Ray, naalala mo siguro yung usapan natin noong 2022 March. Tungkol sa walang preno kong mga tanong sa'yo, tungkol dun sa kredibilidad ng love story ninyo ni Nina noon. Lalo na yung may botohan pa, nagkaroon pa ng eleksyon sa pagitan. Talagang question ko yun sa'yo, kaya lang nakapag-provide ka ng mga ebidensya na yun ay totoo, kaya tinuloy natin ang pagbabasa ng kwento mo. Pero hindi ko na lang binigkas sa'yo yung pagdududa ko dun sa kredibilidad naman ni Nina bilang isang partner. Yung sincerity niya. Alam mo, sinabi ko pa sa'yo dati na mas believe pa ako dun sa mga babaeng nakikipagtanan dahil mahal na mahal nila yung lalaki. Hindi ba? I know you don't get yung gusto kong puntuhin kasi yung mga nakikipagtanan ay mga pasaway, hindi ba? Kaya lang
alam mo na yung ako kasi gusto ko ng romantic, gusto ko ng kilig, and gusto ko ng yung nagpapatunay ka talaga ng totoo at malabis mong pagmamahal sa isang tao. Kaya hahamakin mo lahat. Mas gusto ko yung ganun kaysa naman sa masyado kang nakadepende sa pamilya mo to the extent na sila pa ang pipili ng mapapangasawa mo. Samantalang tayo ay Pilipino at hindi natin kultura yung magulang o pamilya, buong angkan pa nga sa'yo ang nagdesisyon ng mapapangasawa ni Nina. Noon pa lang ay kinwestiyon ko na yan. And there you have it. Hindi sa biniblame kita ngayon, kaya lang at least you're still 36 and masyado pang malayo ang lalakbayin mo. Okay? Para matagpuan si Mrs. Right so soon. Okay? So, again, maraming salamat kahugot na Ben Ray sa pagbabahagi mo ng iyong kwentong punong-puno ng aral para sa mga isa pa pala talaga na naalala ko sa usapan natin noon na sinabi kong edited yung picture ni Nina kasi magkatabi kayo at talagang parang lumutang siya na parang artista, yung pala talagang napakaganda niya. At yun yung sinabi ko sa'yo, na maswerte ka kasi napakaganda ng asawa mo at sana ay magiging matatag kayo. Yun ang natatandaan ko sinabi ko sa iyo noon. And yun na, yung pag umibig ka talaga sa masyadong maganda at ikaw, hindi ko sinasabing pangit ka, pero ikaw ay talagang alangan kung kayo'y magkatabi. Ikaw kasi ipinilit mo talaga doon sa first part ng story mo ay parang itinago mo pa yung ilang bahagi na dapat malaman namin kung bakit ganun kabilis ang pag-aasawa mo. I mean, kung bakit mo kinonsider yung bakit mo nagawang tanggapin siya despite the fact na nireject nga siya nung malaman niya na hindi si Teddy yung nakauna sa kanya. Medyo magulo na tuloy yung isip ko. Anyway, kahugot na Ben Ray, I wish for the time na sana dumating that you'll find someone perfect, as in perfect for you. Yung talagang hindi ka iiwan, yung hindi ka basta-basta bibitawan. Okay? Kahugot na Ben Ray, again, maraming salamat sa iyo. God bless you. At isa nga pa pala, tungkol naman sa anak mo, siguro sana may paraan para makasama mo siya everyday. Kasi hindi natin maialis sa bata na parang wala siyang magulang. Kasi ang kanyang mama ay nasa UK at ikaw ay nasa Maynila, siya ay nasa probinsya. Ang nag-aalaga sa kanya ay ang kanyang lola. Iba pa rin yung may magulang sa tabi niya. So sana makagawa ka ng paraan na malipat siguro, maka-home base ka para everyday ay makasama mo siya. Kasi wala kang pinag-iba sa mama niya. Malayo kayo. You don't live with him every day. Okay? Again, kahugot na Ben Ray, maraming salamat ngayon sa ating mga shoutout. Urahin na natin ang nauna, Melowin Antonio Cayaban. Upload na agad kuya. Ayan, shout out to you. Rose Borja Madriaga. Shout out to you. Angs River Garcia Balurin. Shout ko paano, tagal na po kaming tagapakinig mo. No problem. Shenen Kawilan Viernes, shout ko Bono, Laarni Viernes, Incognito, kanilakay ng Sir Brian Incognito, Sika, Sound Trip Dano, at The Biyahimi. Yan. Shenen, sana tama bigkas ko sa pangalan mo. Emma Cardera, shout out to you. Ganun din kay Katrina Timbreza Magayano Bungor, shout out to you. Iyang, pa-shout out naman ko Bono, anak ko na si Faye, at Maria Isabel Respicio, Team Masaya, Central San Agustin, Ken Taydong Dongwek, Ken Agmaymay sang asawak, nga ni Junel Respicio. Salam sa iyo, iyang. Taga San Agustin pala kayo. Raymond Cadaba, shout out to you. Raymond Cadaba ng Bagao. Edwin Hinova Beria, shout out to you. And Janet Kawilan Cabaro Matalang, shout out to you. Irene Castro Potencio RM. Pa-shout po asawa ko na si Ronel Miguel, anak ko na sila Joy and Dominic siguro. Annie Solano Tobias, salamat Kuya Bono. Shout out to you, Annie.
Phrase Q Bonilla pa shout out. Excited na pa pakinggan ang part 2 ng kwento ni Ben Ray. Silverio. Shout out to you. Maraming salamat Kuya Bono Abangas dito sa Tin Hau, Hong Kong. Salamat Zel. Reyna Julie Ventura Diza. Pa-shout Kuya Bono sa kapatid ko na si Ate Sally. Marvin Diza Abyang from Panay, Santa Marcela, Payao. Salamat Reyna Julie Ventura Diza. Ivy Basa Martinez, shout kay Bonog, Yaman Manen. Excited na ako mapakinggan ang part ni Ben Ray. Shout out po sa family ko dyan sa Bagao, Martinez family. Thanks a lot from Ivy Basa. Razel Lapid, shout out to you. Emerson Ragual Ascueta, shout out to you. Rina May Sagon Pimentel. Pa-shout kay Bono, avid listener po ako from Macau. Binabati ko po ang Sagon family at Mercado family ng Bagabag Nueva Vizcaya. Shout out to you, Rina May Sagon Pimentel. Daisy, shout out to you. Daisy ng Doha, Qatar. Junaline, shout out to you from Hong Kong. Lynette Alcantara, Sidayao. Pa-shout kay Bono, avid listener here all the way from Abra. Juvenile Medina, pa-shout kay Bono, may bago na ng mga abangan listening here in Kuwait from Solana, Cagayan. Kirod M. Judeline, shout out to you. May bago na naman kami abangan. Thank you Kuya Bono, idumi ka din. Idumi ka din. Rochelle C. Agtarap, thank you Kuya Bono sa bagong story. Pa-shout po ako. Lagi po ako nakikinig sa mga nagagandang story nyo. Listener from Cabecera 23 City of Ilagan City, Isabela. Excuse me. Love Balmaceda Benedicto, shout out to you. And Jackie Lou Miguel, shout out to you. Marlon Cara Romero, kuyang pa-shout out man kini Nanay Rose Dita. Maligayang Malig Isabela at saka kini anak nga Gia Romero. Pakabait ka dyan anak. I love you. It's me Marlon Romero ng Tabuk, Saudi Arabia. MJ Andres, hello Kuya Bono, pa-shoutout po Catherine Paga, Mehia, ingat palagi dyan, I love you always. Listener po from Al-Kubar, Saudi Arabia. Shukran. Martes Basho Dumanas, hello, pa-shoutout. Okay, may bago na naman lagi. Ako nag-check sa lahat ng channels ng bago niyong upload. Martes Basho Dumanas, thank you to you. Jen Baruga Mangulad, mapagpalang araw po Kuya Bono, pa-shout nga po, salamat, more story to upload. Thanks a lot Jen. Lilibet Balinsan, Sabado. Shout out anak ko na si Kerwin Angelo at Balinsan and Sabado family from Minagbag, Quezon, Isabela. Shout out Lilibet Balinsan, Sabado. Panghuli, Antonio Ferabindiza. Shout out to you. Maraming salamat sa laging pagtutok. So hanggang dyan muna mga kahugot. And again, kahugot nating si Ben Ray, maraming salamat and sana makatagpo ka na ng someone special mo. But don't rush, okay? At huwag nang pumili ng masyadong alangan, okay? Meron kasi mga lalaki na pinipilit kasi akala nila mamamaniobra nila, mababago yung dapat baguhin kaya sumusugal. Tingnan mo yun ang nangyari, di ba? Again, mga kahugot, maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.